na Eva, tayong dalawa. Pag-ibig ng Diyos sa mundo'y nadama. Ang kasalanan nina Adan at Eva. Nilikha ng Diyos si Adan mula sa alabok ng lupa at hiningahan niya ito ng hininga ng buhay at naging isang buhay na nilalang si Adan. Genesis, Kabanata 2, Talata 7. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, hindi mabuti na ang tao ay mag-isa. Bibigyan ko siya ng isang angkop na kasama. Kaya't pinatulog ng Diyos ng mahimbing si Adan at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang. Mula sa tadyang na iyon, nilikha niya si Eva, ang unang babae, at dinala siya kay Adan. Sinabi ni Adan, ito ngayon ang buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat siya'y kinuha mula sa lalaki. Genesis, Kabanata 2, Talata 18 hanggang 23. Nilikha ng Diyos sina Adan at Eva upang manirahan sa halamanan ng Eden, isang lugar ng kagandahan at kasaganaan. Sinabi ng Diyos sa kanila, maaari ninyong kainin ang bunga ng anumang puno sa halamanan maliban sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Huwag kayong kakain ng bunga nito, sapagkat sa araw na kainin ninyo ito, tiyak na kayo'y mamamatay. Genesis, Kabanata 2, Talata 16 hanggang 17. Ngunit dumating ang ahas, ang pinakamatusong hayop sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kinausap nito si Eva at sinabi, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot si Eva, maaari naming kainin ang bunga ng mga puno, ngunit hindi ang bunga ng puno sa gitna ng halamanan. Sinabi ng Diyos na huwag namin itong kainin o hipuin, baka kami mamatay. Genesis, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 3. Sinabi ng ahas, hindi kayo mamamatay. Alam ng Diyos na kapag kinain ninyo ito, mabubuksan ang inyong mga mata at magiging katulad kayo ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Genesis, Kabanata 3, Talata 4 hanggang 5. Nakita ni Eva na ang bunga ay kaakit-akit at masarap kainin. Kumuha siya nito at kinain at binigyan din niya si Adan na kumain din. Nabuksan ang kanilang mga mata at napansin nilang sila'y hubad. Kaya gumawa sila ng mga panakip mula sa dahon ng igos. Genesis, Kabanata 3, Talata 6 hanggang 7. Tinawag sila ng Diyos, ngunit nagtago sila. Sinabi ng Diyos, sino ang nagsabi sa inyo na kayo'y hubad? Kumain ba kayo ng bunga ng punong ipinagbawal ko sa inyo? Genesis, Kabanata 3, Talata 9 hanggang 11. Sinabi ni Adan, ang babaeng ibinigay mo sa akin ang nagbigay ng bunga, kaya't kinain ko. Sinabi naman ni Eva, ang ahas ang nanloko sa akin, kaya't kinain ko. Pinarusahan ng Diyos ang ahas, si Eva at si Adan. Sinabi niya kay Adan na mula ngayon, kakailanganin niyang magtrabaho ng mabuti upang makakain. Kay Eva, sinabi niya na daranas siya ng hirap sa panganganak at ang ahas ay isinumpa na gumapang sa lupa habang buhay. Genesis, Kabanata 3, Talata 14 hanggang 19. Pinalayas ng Diyos sina Adan at Eva mula sa halamanan ng Eden upang hindi sila makakain ng bunga ng puno ng buhay at mabuhay magpakailanman. Mula noon, nagsimula silang manirahan sa lupa malayo sa Eden. Genesis, Kabanata 3, Talata 22 hanggang 24. Pangalawang bahagi, ang buhay. Pagkatapos ng Eden. Sa labas ng Eden,
nagsimulang bumuo ng buhay sina Adan at Eva. Nagkaroon sila ng dalawang anak na lalaki, si Cain, ang nakatatanda, at si Abel, ang bunsong anak. Si Cain ay naging isang magsasaka, habang si Abel ay naging isang pastol ng mga tupa. Genesis, Kabanata 4, talata 1 hanggang 2. Dumating ang panahon na naghandog sila sa Diyos. Naghandog si Cain ng bunga ng kanyang ani, samantalang si Abel ay naghandog ng pinakamainam na bahagi ng kanyang mga tupa. Tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel, ngunit hindi niya tinanggap ang handog ni Cain. Genesis, Kabanata 4, talata 3 hanggang 5. Dahil dito, nagalit si Cain at nalungkot. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Bakit ka nagagalit? Kung gagawin mo ang tama, tatanggapin kita. Ngunit kung hindi, ang kasalanan ay naghihintay sa pintuan at nais nitong sakmalin ka. Ngunit dapat mo itong pagtagumpayan." Genesis, Kabanata 4, talata 6 hanggang 7. Ngunit hindi pinakinggan ni Cain ang babala ng Diyos. Inaya niya si Abel na pumunta sa bukid, at doon ay pinatay niya ang kanyang kapatid. Genesis, Kabanata 4, talata 8. Sinabi ng Diyos kay Cain, "Nasaan ang iyong kapatid?" Sumagot si Cain, "Hindi ko alam. Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid?" Genesis, Kabanata 4, talata 9. Sinabi ng Diyos, "Ano itong ginawa mo? Ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw mula sa lupa. Isinumpa ka ngayon mula sa lupa na hindi na magbibigay ng ani kahit gaano ka magtanim. Magiging lagalag ka sa lupa." Genesis, Kabanata 4, talata 10 hanggang 12. Sinabi ni Cain, "Napakabigat ng parusang ito. Sino man ang makakita sa akin ay papatayin ako." Genesis, Kabanata 4, talata 13 hanggang 14. Ngunit sinabi ng Diyos, "Bibigyan kita ng tanda upang walang sinuman ang papatay sa iyo." Kaya nilagyan ng Diyos si Cain ng tanda at siya'y umalis mula sa presensya ng Diyos at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. Genesis, Kabanata 4, talata 15 hanggang 16. Pangatlong bahagi, pagsilang ng iba pang mga anak nina Adan at Eva. Sa Genesis, Kabanata 4, talata 25 hanggang 26, mababanggit na si Adan at Eva ay nagkaroon ng isa pang anak na lalaki, si Seth, bilang kapalit ni Abel. Sa mga panahong ito, nagsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ng Panginoon na nagpapahiwatig ng kanilang pagbabalik loob. Pangwakas na mensahe, The Journey of Faith, The Bible Story. Maraming salamat sa pagsama sa aming paglalakbay sa kwento ni Adan at Eva, isang kwento ng pag-ibig, kasalanan at pag-asa. Kung na-inspire ka ng kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ang video na ito upang maipakalat ang liwanag ng pananampalataya sa mas maraming tao. Sumama sa amin para sa mas marami pang inspirasyonal na nilalaman. Lagi nating tandaan, ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan. Pagpalain kayo ng Diyos. Sa simula ng lahat, ikaw at ako, ginawa ng Diyos mula sa alabok, sa halamanan ng Eden, napakaganda. Tayo'y binigyan ng buhay at pag-asa. O Adan at Eva, tayong dalawa, pag-ibig ng Diyos sa mundo'y nadama. Ngunit sa kasalanan, tayo'y naligaw. Sa Eden,
puso'y nagdala ng sumpa. Ngunit kahit tayo'y nagkamali na ligaw, pag-ibig ng Diyos ay di magwawakas kailanman. O dadanan, Eva, tayong dalawa. Pag-ibig ng Diyos sa mundo'y nadama. Ngunit sa kasalanan, tayo'y naligaw. Sa Eden, iniwang isang pangakot ilaw. Sa lupa, naglaho ang paraiso. Ngunit nananatili ang kanyang pangako. Sa bawat luha't hirap, naroon siya. Umaakay pabalik sa kanyang kalinga. O Adanan, Eva, tayong dalawa. Pag-ibig ng Diyos sa mundo'y nadama. Ngunit sa kasalanan, tayo'y naligaw. Sa Eden, iniwang isang pangakot ilaw. Sa halamanan ng Eden, ito'y simula ng pag-ibig at biyaya ng Diyos Ama. Bagamat sa kasalanan, tayo'y nagpariwara. Ang kanyang away wagas, hindi nagwawakas.